Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tumawid tayo sa ibayo ng araw na yon, gumagabi winika ni Jesus. Tumawid tayo sa ibayo, kahit iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas na malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggiginalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin at mga pagbasa, pagbabalikan natin, pare-pareho nung naririnig natin, pagninilay sa mga unos. Sa ebanghelyo, ang larawan ng mga apostol, lalo na ng bangka, na sinasalubong ng malalakas na hangin at malalaking alon, ay larawan ng simbahan na humaharap sa mga pagsubok. Maging hindi naman pagdating sa buhay natin, na sa araw-araw na paglalayag natin sa ating buhay, nahaharap tayo sa mga bagay na ito. At alam natin, higit pa doon, higit pa sa malakas na hangin at malalaking alon, ang haharapin ng mga apostol sa huli, pag-uusig, pagtatakwil, pagtataksil, pagpapahirap, kamatayan. Pero pag binasa natin ang mga pagbasa sa linggo na ito, sa gitna ng mga unos na yan na dumadating sa buhay ng bawat isa sa atin na naranasan ng mga apostol, ang napakahalagang katotohanan ay laging nandun ang Diyos. Kung walang unos na hindi natin matatagpusan, kung mananalig tayo ng lubos sa Panginoong Diyos, kung hindi tayo mag-aalinlangan sa Kanya, dahil lagi siyang magpapadama ng Kanyang presensya at pamamagitan sa gitna natin. Kaya nga po, sa unang pagbasa, natunghayan natin yung bagamat maikli mula kay aklat ni Job. Si Job, kilala natin siya sa napakagagandang pananalita tungkol sa pagharap sa buhay. Naked I came from my mother's womb, naked I shall return. Sabi niya. Hubad akong dumating sa mundo, hubad din akong babalik sa manlilikha pag ako namatay. Ako'y galing sa alabok din babalik. Ang Diyos ang nagbigay, siya din ang babawi. Purihin ang ngalan ng Diyos. Yan ang mga napakagagandang pananalita na iniiwan ni Job pag binabasa po natin. Si Job na sinubok, si Job na nagdaan ng kung ano-anong mga paghihirap. Pero sa lahat ng iyon, yan ang salita na tatatak sa isip natin na bibigkasin ni Job. Sa bandang huli, pagkaraan ng lahat ng mga unos na yan, sasabihin niya, purihin ang ngalan ng Diyos. Hindi po madali yung bagay na yon. Pero, yung alam natin na Job na yon, hindi ko lang po matandaan na kasi eksaktong chapter nung aklat ni Job.
Yan lang po yung una sa kahuli. Pag binasa niyo po yung aklat niyo, I think more than 20 chapters po yun. Yung una at huli, yun yung nakatatak sa isip natin. Yung gitna, yun yung reklamo ni Job. Parang dalawang aklat daw po yun na pinagsama. Doon dadaing si Job. Doon ilalahad sa atin kung ano yung pinagdaanan niya. Nawala siya ng kabuhayan, namatay ang kanyang mga anak, ginawaan ng kawalan ng katarungan, karahasan. Sa bandang huli, siya mismo magkakasakit. Tutubuan siya ng bukol sa buo niyang katawan. At ultimo asawa niya sasabihin sa kanya, anong Diyos meron ka? Yan ba ang mapapala mo sa iyong pagpapakabuti? At dadating din sa punto na si Job mismo, merong mga pagtatanong. At tayo din, pag-isipin natin, yan ang tanong. What is really the meaning of human suffering? Nalala ko po nung college, may nabasa akong libro, sinulat ni Robert Schuller. Ang title po ng libro niya, Why Bad Things Happen to Good People. Maganda po yung libro na yun. Why bad things? Bakit nangyayari yung mga masasamang bagay sa mabubuting tao? At sa aklat ni Job, tatangkain ng manunulat na ipaliwanag, ano nga ba yung paghihirap? Sa bandang huli, ang sagot lang isa. Higit ang Diyos sa anumang paghihirap na mararanasan ng tao. Kaya nga po, dito sa unang pagbasa natin, maririnig natin ang sagot ng Diyos. Sinong humarang sa agos ng dagat? Mula sa kalaliman, nang ito'y sumambulat. Ang dagat tinakbang ko ng makapal na ulap, kaya't ang karimlan doon lumaganap. Ang tubig nilagyan ko ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng harang. Sinabi ko sila'y hanggang doon lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang laging sasabihin, huwag nating kalimutan at huwag nating pag-alinlanganan. Nandun ang Diyos at higit siya sa anumang unos na maaaring kaharapin natin. Dahil sa bandang huli na ating buhay at sa pagninilay natin sa ating buhay, ang mahalaga ay hindi yung mga unos. Daldaraanan talaga natin yan. Hindi natin alam kung ano yung malamig, kundi natin alam kung ano yung mainit. Hindi natin alam kung ano yung matamis, kundi natin alam kung ano yung maalat o matabang. Bahagi lahat ng buhay yan. Pero ang mahalaga sa lahat ng bahagi ng buhay na yan, lagi nating makita ang Diyos. Sa Ebanghelyo, sa mga pagbasa, 3 bagay po yan na panggagalingan ng ligalig ng tao. Ang kasalanan, ang sakit, at ang kamatayan. Katulad ng mga apostol, kahit gaano sila ka-eksperto na mangingisda, alalahanin natin na batikan ng mga mangingisda, sina San Pedro. Pero sa gitna ng unos, sa gitna ng malalaking alon at malalakas na hangin na yon, walang tao na hindi mahintatakutan. Kahit sino man sa atin. Kahit sabihin mong gaano ka katatag, kahit sabihin mong gaano ka kayaman sa karanasan, kahit sabihin mong gaano ka katapang sa buhay, pag dumating yung 3 bagay na yan, diyan lagi tayo masusubok. Hindi para pahinain, kundi para patibayin ang presensya ng Diyos. Kasalanan. Kasalanan sa pamilya, maring pagtataksil, maring tukso, maring bisyo, maring maling desisyon. Mga bagay na talagang mabigat. Mabigat para patawarin, mabigat para ihingin ng tawad. Mga bagay na iiwan sa iyo ng tanong, paano ka pa muling mabubuo? Paano ka pa muling maibabalik? Paano pa kaling makapagsisimula?
Pero sa gitna na lahat ng kasalanan na yan, tuturo sa atin ang Panginoon. Kahit anong sakit, kahit anong laki, ang napakahalaga, higit ang Diyos na nandun na magpapatawad dahil higit ang kanyang pag-ibig. At yan ang hamon sa atin. Sabi nga po sa ikalawang pagbasa, bigyan tayo ng panibagong pagkatao. Na ang paghuhugutan na natin, hindi lang yung puso natin nararamdaman o iniisip natin. Kundi ang Diyos na lumiliwanag sa atin. Ang Diyos na pumupuno sa atin. So kaya kahit tayo'y pinasumakitan, kung kahit tayo'y nasaktan, kahit tayo'y nahirapan, kahit tayo'y nabigatan, handa tayong magpatawad. Handa tayong humingi ng tawad. Dahil nandun na pinatutuloy natin sa ating puso ang Panginoong Jesucristo. Ikalawa, sakit. Pag dumating yung sakit, mahirap. Nalala ko po dati, mayroong nakipag-usap sa akin. Sabi niya, Father, pwede ba payuhan niyo ako? Sabi niya, nagtatampo ko sa Diyos. Hindi ko maintindihan bakit kailangan ako magkasakit. Samantalang maganda naman ang layunin ko. Paano ko may tatawid lahat? Sabi ko sa kanya, walang mangyayari pag magmumukmo kayo sa inyong pagkakasakit. Baka ikamatay niya pa hindi yung sakit, kundi yung sakit ng kalooban niyo o nervyos. Nandiyan na yan. Walang ibang pwedeng humarap dyan kundi kayo. Mayroong kalooban ng Diyos. Kailangan lang talaga natin magdasal at buksan ang isip at puso natin. Ano yung pwede nating magawa? Dahil sa totoo lang, bawat araw, biyaya ng buhay. Wala sa atin makapagsasabi. Ang alam lang natin ngayon, binigyan tayo ng Panginoon na napakagandang biyaya na mabuhay tayo. At gabayan tayo at punuin ang kanyang pag-ibig. Nagdasal po siya. After 5 years, nakita kami muli. Ang may sakit naman yung anak niya. May cancer. Sa kabila ng nasa kolehiyo pa lamang itong anak niya. Siguro sabihin na iba, ano bang kasalanan ko para magdanas ako ng ganito mga bagay? Ano ba nagawa ko? Ano ba pwede ko pang gawain? Bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Nung makipag-usap siya uli sa akin, inaasahan ko, maaaring ganun yung maging reaksyon niya o tanong. Papayuhan ko siya uli. Pero nagulat po ako. Kasi ang sagot niya, ang bungad niya sa akin, alam mo, Father, ngayon ko lubos na naintindihan kung ba't ako nagkasakit 5 years ago. Kasi dahil doon, napaisip ako kung paano ko tutulungan yung sarili ko. Paano ako mabubuhay? Paano ako makauusad? Kaya binago ko yung pamumuhay ko. Binago ko yung linya ng trabaho ko para maalagaan ko yung sarili ko at patuloy kong maganapan yung aking pananagutan. At ngayon, na may sakit yung aking anak, may cancer, ngayon ko naiintindihan kung ba't ako nagkasakit 5 years ago. Inihanda ako ng Diyos para sa araw na to. Kasi kung di ako nagbago ng lifestyle, na strategy sa buhay, hindi ko matututukan yung aking anak ngayon sa kanyang pagpapagamot. Nangiti po ako pagkara ko marinig kasi doon makita natin sa maraming tao pag tininan mo yung sakit para bang pinagsuklubang ka na ng langit. Pero sa may pananampalataya, hindi naman sa sinasabi kong maging masokista tayo na sana magkasakit ako. Pero pag nakita natin ang kamay ng Diyos kung paano tayo ginagabayan, magpapasalamat natin, hindi yung ating pagpapakasakit. Magpapasalamat natin yung biyaya na nabuksan yung isip natin na ang mahalaga higit sa lahat sa buhay natin ay nandun ang Diyos. Nakasama natin at
At lalong dama natin sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Later on, yung tatay mamamatay. Yung kanyang anak mapuputulan po ng paa, pero magiging abogado at mabuting abogado. Sa huli, kamatayan. Pag dumadating po sa atin yung kamatayan, talagang wala sa atin makapagsasabi. Gasgas na sa sermon ko pagka naririnig niyo po ako sa mga patay. Yung choir, yung server, pwede nilang ulit-ulitin yan. Ayun na naman uli yung linya ni Father. 4 na tanong na walang makasasagot. Sino, saan, kailan, paano. Isang bagay lang makatitiyak tayo. Dadating yung kamatayan. Walang kamatayan, pag dumating, hindi tayo dapat gapihin ng kalungkutan o kalumbayan nito. Kasi wala namang hindi po mangyayaring ganun eh. Ang pinakamahalaga sa lahat, paano tayo nabubuhay? Sa akin po, pag binabalikan ko, 2 weeks ago, namatay papa ko. 13 years ago, namatay po yung mama ko. Araw-araw nagmimisa po ako sa patay. Pero sa gitna ng lahat ng yan, nandyan yung tanong, paano mo hinaharap o haharapin yung kamatayan? Hindi po yung kamatayan talaga yung hinaharap natin. Ang hinaharap lagi natin, ang buhay. Nang pinakamahalaga sa lahat, sa bawat araw ng buhay natin, paano nandun ang Diyos na ginagabayan tayo? Pag binabalikan ko po yung mga pangyayari sa papa ko, 80 years old siya. Pero like ko sinasabi sa kanya pa, ang biyaya ng Panginoon, gano'n na lang sa inyo. 80 years old kayo, nakakapagmaneho pa kayo. 80 years old kayo, malakas kayo. Kaunti lang yung maintenance. Nagagawa nyo yung gusto nyo. Yung huling magkasama po kami, Friday yun, 2 weeks ago. Pakuha siya ng dugo. May misa po dito, tapos may misa ako sa katedral. Normally, sinasamahan ko pong sa clinic. Sabi ko pa, nakasalang ako sa misa, gitna. Pinasamahan ko na lang po dun sa tawa namin, si Junie. Junie, samahan mo na muna, Papa. Pagkaraan, simba kayo katedral, kataong tapos na siya kuhanan ng dugo. Tapos, saka kami kakain. Bili ka ako doon sa Liomings. Masaya na ako doon yun dahil may togi yung kanin. Gusto niya may gulay. So, kwentuhan, lahat. Tapos, routine, kinabukasan, in-update ko siya. So, medyo may konting taas pero good cholesterol naman. Kaya vertigo lang. Sunday, typical na Sunday schedule. Normally, nauwi po ako ng tanghali. Kaya lang puno nun, kaya hindi ako nauwi. Monday, usap uli kami. Ay, paalis ako. Pupunta siya ng DRT. Gagawin niya yung routine niya na meron siyang pinagagawa. Basta kako baon niya po ang gamot niya. Kinabukasan, yun na yun. Sa huli po, alam natin dadating yan. Diba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Matay din po yan. Pero hindi mahalaga kung kailan sila kukunin ni Lord. Ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ngayon, paano nandun ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga pag inalala natin ang yumao, pagpatay, pag may lamay, hindi natin alalahanin yung paano siya namatay. Paano siya suminghap-singhap na ganon. Ang alalahanin natin paano siya nabuhay. Maski nga po sa kamatayan ng papa ko nung nagdadasal kami, saka siya pumanaw, pagkaraan nun, meron din akong dinalaw na bata sa ospital. 7 years, 7 days, 7 months old. Nangangamba sila baka mamatay yung bata dahil premature. Mahina. Binayaran ko pa langis, bininyagan na din. Hanggang ngayon naman po buhay.
doon makita natin, ang mahalaga, ang Diyos sa buhay natin. At pag nakita natin ang Diyos, maunawaan natin ang maraming bagay. Walang unos na hindi natin malalampasan. Libig sa sinasabi ko nga po kung ang unos na pinagdadaanan sa buhay mo, sasabi mo pinakamabigat, Father, naku, ito po iba, hindi po talaga Sabi ko, kung yan ang pinakamabigat na pinagdadaanan mo, magpasalamat ka. Bakit? Sinabi mo na yan 10 years ago. Kasi kung yan ay pinakamabigat, ano pa yung mabigat pagkaraan? Pero walang hindi tayo pagtatagumpayan sa Panginoon. Sabi nga po nung isang quotation doon sa reflection na nabasa ko, sabi po daw ng French physicist, si Marie Curie, sabi niya, nothing in life is to be feared. Alam natin, takot na takot yung mga apostol. Tayo man. Tatakot tayo pag may mga uno, sabi niya. Nothing in life is to be feared. Walang bagay sa buhay na dapat tayong ikatakot. It is only to be understood. Natin kailangan katakutan. Kailangan lang maunawaan natin. And now is the time to understand more. Ngayon, itong araw na to, ang napakagandang oras para unawain natin that we may fear less. Nang maibsan tayo sa ating mga takot. Many times in life, we are afraid because we do not understand. Maraming bagay o oras sa buhay natin, kaya tayo natatakot. Kaya tayo natataranta. Dahil hindi natin naiintindihan ang maraming bagay. Then sa dulo, sabi po niya ang ganda, may we know God more. Nawa, maunawaan natin, makilala natin ang Diyos ng higit, and thus, understand better and fearless. At bunga ng pagkakilala, pananalig, pagmamahal natin sa Diyos, maunawaan natin ang mas maraming mga bagay at maibsan tayo sa ating mga pangamba at takot. Kaya po siguro may kasabihan, pag ang tao tumatanda, diba, tinan mo nga yung katabi mo, umuuga-uga lahat yan, diba? Umuuga yung mga siko, hindi. Pag ang tao tumatanda, bumabait. Bumabait. Kasi kung nandun na nakikita natin ang Diyos, papaano tayo ginagabayan. Mas maunawaan natin ang maraming mga bagay. Mas magiging puno lagi tayo ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal. Kaya nga doon sa chapter ni St. Paul on Love, sa gitna, yung sabihin niya, in the end, sa dulo ng buhay, sa gitna ng pag-iintindi natin na kung ano mga bagay, pangarap, ambisyon, kabuhayan, karunungan, tagumpay, kalusugan, sasabihin ni San Pablo sa dulo, in the end, sa huli, tatlo lang ang matitira at yun lang yung mahalaga. Faith, hope, and love. Ang kahit na ano na pagdadaanan natin sa ating buhay, dun lang natin titingnan. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. And the greatest of this is love. Ang pinakadakila sa lahat, pag-ibig. Kaya nga, lagi nating laanan ng oras ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Hindi kailangan ng Diyos ang panalangin natin. Tayong higit na mabibigayaan. Lalo nating maunawa at madadama ang presensya niya. Sa uli, gusto ko iwan sa inyo yung noong araw, sumikat po yung kanta na yun, Footprints in the Sand. Kwento yun eh. Yung mga kabataan, di na nila alam yan. Pindutin nyo na lang sa YouTube. So sabi doon, may tao naglalakad, kasama niya ang Diyos. And every time he looks back, makita niya 2 sets of footprints. Pero later on in life, yung mga times na mas hirap siya, mas pagsubok, napansin niya, isa na lang yung set ng footprints. Sabi, ano nangyari? Nasaan ang Diyos? Niwan ba niya ako? Mabuti ba talaga siya? Gising ba talaga siya? Tinulugan na lang ba ako? Later, sasagutin siya ng Panginoon.
Yung mga bahagi na yun ng buhay mo na nahirapan ka, nabigatan ka, nadimlan ka, nag-alinlangan ka, natakot ka, mga uno sa buhay mo, inakala mo iniwan kita, hindi. It was then that I carried you. Kaya daw pala, isa na lang yung set ng footprints. Dahil dinala kita. At dinala ni Jesus ang lahat. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. At tinuturo niya sa atin ang daan sa pagiging pag-ibig. Sa pagkapatuloy ng pagdiriwang ko, hilingin natin sa Panginoon. Dagdagan niya ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ating mga puso. Upang walang araw na masayang, bawat araw biyaya, pagpapasalamat sa Diyos, pagdama at pagpapadama ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Ano man ang kinakaharap natin sa ating buhay, lalong higit sa gitna ng mga unos nito.